Anong resibo gagawin mo? Pagka-bump niya, di ba nakahiga? Kukurutin ko sa taas, subukan ko sa itayo. Perfect na tinanong mo kung gumagana ba ang taser. Kasi right after ma-taser ni Vic Grimes, sinabi niya kay New Jack na, I can't feel my legs. Tapos, alam mo ano sagot ni New Jack? Ikaw ba wala kang naresibuhan sa local? Siguro meron nung kamuntik sa training. Goldberg tsaka Bret Hart. Okay. Ang resibo ni ano, Walang ang receive yun, di ba? Wala. Pero baka kalala yung Big Boot. Medyo controversial, pero I've seen worse. The chairman's lesson. So I guess si Vince McMahon to. Kaya niyo bang resibuhan yung boss niyo? Welcome to Pinoy Wrestling Reviews! Kung saan ang mga Pinoy wrestlers nagre-review at nag-uusap about wrestling. Sama ko ang isang kakay-bro na si Marty. pinangungunahan ni Thiago Santiago. And meron tayong mga tambay. Dalawa sa pinakamagaling na wrestlers sa Filipino Pro Wrestling na si ECX at si Jeffrey. Pag ano talaga, no, pag wala ng ibang guest, laging kami nandito. Oo nga. Oo naman. So may ano na yan, may patterns. Makikita nyo kung sino naging mga magkakatropa dito. Yung mga hindi nag-guest, hindi sila tropa. De, joke lang. Sino? Wala kasi. Ano lang, talagang nagkakataon lang na hindi sila available. Oo. Yung iba kasi maaga umuwi eh. Kami yung mga after training, tatambay muna. Para linisin yung ring. Oo. Sipag namin eh. Kasi sila, yung mga hindi naglilinis ng ring, may resibo yan. Ang yan na natin pag-uusapan ba? Parang yun nga. Resibo nga! May resibo yan. Resibo So, nga. anong definition ng resibo para sa hindi nakakaalam sa meaning ng resibo? Well, ang resibo ay yung kapag kunwari na-stiff ka ng kalaban mo, syempre, babawi ka rin ng isang stiff na hit. Ganong klase. Necessary ba yun sa tingin mo? Necessary ba siya? Sa inyo, sige, necessary ba sa tingin Depende nyo? sa intention eh. Na, like, Kung sinadya na talagang saktan ako, sasadyain ko rin. Oo. Pero kung hindi na sinasadya, sabihin ko na lang, take it slow, take it slow. take it Take it slow. Take it Or relax. Relax, Ganun, relax. slow down. Relax, kid. Ganun. Ganun. Ang, Relax, kid. ang concrete example niyan ng resibo, Brock Lesnar, tsaka si Braun Strowman. Nakalimutan ko anong match to. Basta, Fatal 4-way. Fatal 4-way, tapos maririnig mo yung audible ni Brock na parang calm down. Parang sobrang into it masyado si Braun Strowman. So naging totoo na yung ginagawa niya, basically. Yung, ano yun no? Tuhod sa gilid ng ulo. Oo. Di ba? Parang napalakas. Oo. Tapos, anong ginawa ni Brock? 1-2. Napuno. Oo. Pinuruan niya. Jab straight. Oo. Pero sa totoo lang, parang yun rin yung kailangan ni Brock eh. Na, syempre si Brock Lesnar, hindi mo mabibigyan ng basta-bastang chop-chop yan. Kung bibigyan mo si Brock, bigyan mo ng matindi. Saka, isa pang purpose siguro ng resibo is, nyari, di ba, nasa ano tayo eh. Nasa gitna tayo ng wrestling match. So, may tendency talaga na masyado kang ma-immerse Totoo. into who you're portraying, di ba? So, kasama nung immersion na yon ay minsan makakalimutan mong mag-pull back ng punches. Magiging totoo na lahat for you. Parang yung magiging resibo na matatanggap mo, it serves as, parang a snapback to reality. Uy! Totoo. Ingat ha. Nakaano ka ba? Nakapag-resibo ka na? Hindi pa. Dapat nga eh, pero hindi ko Uy, ginawa. kanina. Paano dapat? Hindi kasi, mag-name drop ba tayo? Hindi, mag-day drop. Hindi. Si Quack. Ano to sa PWR pa to. Singles match. Tapos, kakatapos na shine ko. So, na-hit na ako. Ito na, na-cut off na ako. Yung nangyayari ay nakadapa ako sa gitna ng ring. Tapos, nakamount siya sa akin. So, basically, parang binabatukan niya ako. Parang pino-forearm sa likod. Tapos, nakakaramdam na ako ng, uy, parang totoo na yung bumabagsak sa bato ko. Tapos, nakaramdam na ako na parang totoo. Uy, so, parang nag-call na ako ng audible. Uy, relax lang. Ganun. Ano to after tag team run mo? Nagsisingles run na ako. Deserve ba yung resibo? Oo, deserve yun. Kasi, totoo eh. Totoo siya. Anong equivalent ng suntok sa batok na resibo? Kasi usually kapag nire-resibo ka, medyo equal eh. Or Ay, more. para sa akin hindi. Parang
personally kunyari, nabigyan ako ng totoo. Hindi ko naman necessarily i-equate yung ibibigay ko. Ganun. Kunyari, nasuntok ako. Parang gagawin ko just enough to, bigyan siya ng reality check na parang okay na yung ganun. Ay, Sampal, mga sampal. Ay, pangit no, sampal lang. Totoo ba? Oo. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Di totoong suntok. Oh, yun, ganun. Mga ganun. Sa akin, balibag na may, Batok yun eh, di na ba? may gigil. Oo. Ano? Balibag na may gigil. Ay, parang natapad. Para umanon talaga yung kaha ng ng Maalog lungs yung mo. Maalog yung lungs mo. Correct. Pero hindi masyadong yun eh. Parang hindi ko siya matatawag na resibo kasi sa wrestling, gagawin mo rin naman mong babalibag ka no matter what, di ba? Oh. So strike na lang. Ganun. Feeling ko pag resibo, dapat Suntukin mo sa solar plexus, tas nakaganong ka. Ay! Gagi, ano tawag doon? Parang pangotong. Diba, ito yung turo nung grade school Parang pinagkakalat ng mga busmates. Ganun. Gusto mo lumakas yung suntok mo, ganun mo. Parang din, Ito yung parang pinaka-injure siya lalo. Tama. Masakit dun sa magbibigay ng suntok ko. Parang, Nung time kasi na yun, di pa buo yung kamao natin eh. oo, hindi pa. Isa yun yung Wala way pang, natin para sa wala mga pang kalyo sa kamay nun. Wala pa. Tender pa ang ating mga knuckles. Oo. Tapos, na-curious rin ako na kung ano yung mga resibo story sa WWE. Pero bago ko basahin, meron ba kayong mga naalala? So, isa pa na yung kanina, yung Brock Lesnar kay Braun Strowman. Wala pa kayong maalala. Sige, pwede naman tayo dumiretso Si New Jack. Ay, puta na ko. Ito. Yung resibo niya, Patayin nila. hindi same match eh. Hinintay niya ng ilang taon. Oo, mga ganun. Inabangan niya. Ilang taon. So, kwenta mo, bakit nagresibo si New Jack? Ano yung ginawa nung kalaban niya? Sino ba kalaban niya? Si Vic Grimes. Vic Grimes. Okay. Tapos, parang nasa elevated na area sila. Tapos, parang pinaplano ni Vic Grimes na isuplex. Tapos, di komportable si New Jack. Ayaw niyang gawin. Oh. Kaya ang ginawa si New Jack pala yung magsusuplex yata. Okay. Tapos di komportable. Tapos, bumaba na lang si New Jack habang hawak-hawak si Big Grimes. Kaya ang nag-end up, habang nasa elevated area, bumagsak si Big Grimes sa ulo ni New Jack. Tapos, ang naging resulta nun, di ba naging partially blind si New Jack? Yung isang mata niya. Dahil mali yung bagsak. Dahil dun sa So, siguro, understandable na. Ano ba yung resibo? Sige. Parang mabigat na, Ang resibo niya, interpromotional. Ganun. Oo, kasi nangyari yung incident na yun sa ECW. ECW. Tapos, nag-fold na yun eh. Nag-fold na yung ECW nag-fold na na. time na yun. So, sa ibang promotion, nabook ulit sila together. Okay. So, yun na. Doon in-execute Ano ni New exactly Jack. yung move na in-execute? So, New Jack to. So, given na hardcore match siya. So, nasa taas sila ng, di ba, scaffolding. Scaffolding. Scaffolding na parang 30 feet yata, 20 feet, ganun. Sobrang taas. Tapos sa baba nun, parang may piles of tables. Yes. Tapos, ang ginawa niya, bumulsa siya ng taser. Si New Jack. Okay. Bumulsa siya ng taser para pag-akyat doon. Kukurente. Pinulsa niya. Tapos, Ang inang resibo yun, di ba? tapos Gumagana? matatapos. Pero gumagana yung taser ba? Like, Oo. tangin na Hindi kasi, talaga yung perfect na tinanong mo kung gumagana ba ang taser. Kasi right after ma-taser ni Vic Grimes, sinabi niya kay New Jack na, parang, I can't feel my legs. Ganun. Tapos, alam mo, ang sagot ni New Jack, parang, you're not gonna need them. Tapos, in-check nagis. paano mo nalaman? Narinig mo? Nasa nandun ako. Nasa Dark side of the ring, pare. Kunento yun. Tsaka yung bato niya, hindi niya intention na tumama sa mga lamesa. Kasi ang intention niya is sa labas ng ring. patayin si Vic Grimes. Sa labas ng ring, buti, medyo mabigat siya, natulungan naman siya. Criminal. Pwede siya maging criminal doon, no? Bakit? Yun na ba yung finish ng match? Natapos na. Kasi yun naman yung rules ng scaffolding match. Pagsak mo yung kalaban, talo na. Namatay ba? Namatay. Hindi. Boy si Vic Grimes. So, ganun rin pala naman talaga yung mangyayari. Ihahagis ka rin pala nevertheless. Pero wag mo lang sobra. Oo. Pero wala yung taser. Wala yung taser. Di kasama sa pagkakasulat yung taser. Can't feel my leg. You're not gonna need them. Sobrang professional eh. No?
Parang never ko may isip gawin nyo kahit sabihin mo kunyari na let's say nabungi ako sa match. Tapos, Iti-taser mo. hindi, tsaka yung ihahagis mo galing sa taas. Oo. Pero papayag ba kayo sa ganong booking na ganong klaseng match? May taser. Scaffolding. Hindi, pero mga ganong klase. Wala naman taser. Maayos siya. Pero iagis ka from the top. Sabihin natin ang TF nyo, mga 10K a night. One night, 10K. Parang kulang yung 10K. Oo. Kulang. Talagang 10K na band-aid. Oo. 10K? Sa bagay. Kunyari. Anong presyo yung magpapapayag sa inyo? Hindi, kung wala sa usapan, kakasuhan yun. Ayun nga, kaya nga may pera na nga eh. So, pag-uusapan yan. Para ma-silent. Oo, para sa anong presyo, anong halaga? 1M. 1M? Puta, wala papayag niya. Ako 5M. Wala kang papayag nun? Kasi what if mabaldado ka? Hindi ka makapagtrabaho. Oo nga naman. Pero what if yun yung Tapos let's say may anak ka pa. Eh, wala ka pang pwede pa. Hindi, what if nga eh. Kunyari may anak ka. Hindi mahirap dun. Pero isipin mo lang, what if yun rin, yung kung ginawa mo yun, alam mong meron ka ng contract sa WWE the next day. Pero baldado ka. Wala, hindi. 1 million. Ang general manager ka na lang nun pag ganun. General. Hindi, boy ka. Napagdado na ba si Vic Rems? Ano yung Hindi. nangyari? Oo. Tsaka after Pwede. nun, after gawin ni New Jack nun, quits na sila. Okay na daw sila. Ang inong quits yun. Kasi bagay mabubulag, di ba? Parang ang ginawa sa kanya, parang nakakabulag. Partially blind siya. Naging permanent na tayo. Yung isang part ng ng mata niya. So, okay lang pala yung Yun talaga resibo. nun. Kulang yung resibo. Kasi ano bang baldado ni... Di pa na baldado Wala. si Vic. Ano ba iniisip mo na taser dapat yung mata? Oo, mga ganun kasi. Para ano? Para sa tayong bulag. So, ang resibo story na, hindi, well, walang resibo na sayang. Goldberg tsaka Bret Hart. okay. Ang resibo ni Walang resibo yun, di ba? Wala. ano lang, mga social media hit lang, ganun. Oo. Mga sabagay. binabash na lang si Goldberg. Binibury niya. Naging keyboard warrior na lang si Bret Oo, Hart. kaya nga eh. Lifelong resibo na yun eh. Ano, hindi nilang matatanggap ni Goldberg. Pero ganun ba kalala yung Big Boot? Medyo controversial. Pero I've seen worse. Hindi, super kick yun. Yung kay Goldberg. Sa bagay. Super kick. Tapos, ang problema kasi ron, hindi na nakapag-wrestling ulit si Bret Hart. Dahil Feel ko ano yun, ongoing issue na yun sa leg niya. Tapos parang one big mistake, wala na. Pero hindi nga, it's not that big. Pero alam mo yun, parang feel ko napuruhan na yun matagal na eh. Kumbaga, natuldo ka na. tingin mo, ganun nangyari. Oo, kasi tangina, ang dami natin nakikita mas malalang spots na hanggang ngayon nagre-wrestling pa rin eh. Hindi, what if sobrang lakas nung sipa pala ni Goldberg tapos may napulit na Nasingit. hindi, parang may nagkaroon ng damage talaga sa leg na parang irreparable na. Possible. Pero feeling ko, wait, sorry Brett, pero medyo hater ako ni Brett eh. Eh kaya, Hindi, dahil dun sa, sa mga rants niya. Dahil sa pagka-bitter old man niya. Medyo nakaka-turn off. Ayun, Hindi siguro siya magiging ganun kung tumuloy siya dun sa contract na 10 years. Alam mo, di ba, 10 years dapat yung contract niya WWE? Oo, sa WWE. ay wala, Kaso gumanon kasi siya. yung presyo, hindi ganun ka. Nagpapirata siya. wala eh. Sinisip pa nga si Bret Hart. So ito yung nakita ko sa AI. The chairman's lesson. So I guess si Vince McMahon to. Chris Jericho versus Vince McMahon. The incident. During a match, Vince was getting a bit too spirited and tagged Jericho with some very stiff punches. So basically, sinuntok lang. Ang resibo, Jericho, not caring if he was punching his boss, fired back with a kick to the face and a drop kick that nearly took Vince's head off. So, first, kaya niyo bang resibuhan yung boss niyo? Saan to? Hindi ko alam, pero nagyari daw. Baka batang Jericho pa to. Baka. Oo, batang Chris Jericho. Ayun, kaya niyo bang resibuhan yung boss niyo? Sabi nga si Red. Resibuhan natin si Red. Si Red Oliero from Bago Matulog, anong gagawin niyo? Kunyari, binigyan kayo ng yung... Nasapak sa mukha, oh. Ang ina, ang bigat ng kamao nun. Wala. Masyado kayong marespeto. Pipitikin ko itlog ni Red. Yun. Yun na yung pinakagawin kong resibo. Off-cam. Oo. Yung, di ba may mabaho yung yung kurot yung utong? Oo. Lalakasan ko talaga yun.
Pwede nga yun. Sakit na sapak mo. Pero nakatanggal na siya, naka-bond na yun, nakatanggal yung dumi. Hindi, kahit wala. Ako siguro actually yung resibo, di ako nagre-resibo, ang ginagawa ko na lang. Mag-chop na lang ako. Siguro ang naisip kong gawin nun kapag binigyan ng mula yung suntok. Chop test ko yun, na sobrang, Ganun, resibo pa rin yun. pero malinis na resibo naman. Ikaw, kaya mo sapakin si... Boss Red. Ah. Ano lang. Yung di lang siya makakalakad ng ano. Yung parang kanina, yung paulit-ulit nating kicks. Yung sipa. Oo, ulit-ulitin ko lang yan. Ay, medyo safe pa yan eh. Di ba? Oo. Pero ano, May kurot. may kurot kinabukasan, ganong klase. Kasi ito ay may hita. Yung lakas sa mata. Pero yun, yung mga sipa kasi na yun, hindi naman tumatama sa sa vital parts. So, technically safe siya. Masakit siya, pero So, saan mo patatamahin kung gusto mong saktan? siya. So, may isa pa akong resibo story na alam. WWF nga eh. Si ano to si Ahmed Johnson, saka si Ron Itim Simmons. to, di ba? Oh, saka si Ron Simmons. Ito yung sila to. Okay. Oh, Ron Simmons pala siya. So, nagkaroon sila ng dalawa ng match. Tapos, yung stiff kicks ni Ahmed Johnson, hindi na sa safe space, hindi sa safe areas tumatama. Tumatama na sa ribs. Okay. So, dahil doon, na-injure ng matagal si Ron Simmons. Putang ina. Tapos, pagbalik niya ng injury, doon niya inupakan. Then, resibo kong resibo. So, paano upak yung ginawa niya? May hindi ka nasuntok. Then, may mga subsequent matches, tapos may mga totoong bigwas. Ina. Oo, doon gumanti si Ron Simmons. Considered ba na resibo yung hindi pumayag magpa-job yung public enemy sa acolytes? Oo. Possible din parang, yun. Oo. Or hazing, alam. Or Hindi, parang- resibo. Siguro pwede mo rin siyang sabihin ng resibo is parang if may hindi gustong ginawa sa may resibo 'yon. Kasi pati yung Blue Mini story, di ba? Oo, yun ang resibo. Resibo rin 'yun, di ba? Oo. Eh anong ginawa ng ni Blue Mini is nag-talk shit lang naman siya sa interview. Oo, ginulpi siya ni Ginulpi. JBL. Tapos, shot siya ni Stevie Richards. Tapos ano yung story na 'yan? Ano kasi yun, parang lagi silang late sa events, ganong klase. Ay, Sa puta, ano, professional. ma-attitude nga. Kasi sobrang over din nila sa sa ACW ng Tapos nung nilipat sila sa WWF, ayun, siguro mataas pa rin tingin nila. Parang, Sa tingin mo may sila pass yun? isa sa mga pioneers din talaga ng ACW yun. Parang, Sino to ulit? Public enemy. Public enemy. So sa tingin mo may pass sila na medyo maging kupal ka ng onte kung sobrang over ka naman sa crowd? hindi rin eh. Kasi, yung mga tinitingala nating tao ng mga legend, talagang humble talaga. Sa bagay. Di ba? Pero kung bibigyan mo siya ng onting pass, kasi baka sila nga talaga yung nagdadala ng tao dito sa sa ECW, I'm guessing. Oo. Pero, nagkataon, ang kamatch sila kasi, Brad Shaw, tsaka si Ron Simmons. Ay, puta. Oo, So, hindi na sila yung Oo. Oo. Hindi nila papalusutin yun. Totoo, oo. So, Oo, yun. mas malaki na eh. Wala nang chance. Gulpi talaga yun, 80. Oo. Ah. Ginulpi nila. Ginulpi ng acolytes. Parang sinasuggest din pa yata na ilalagay sa table yung isa sa acolytes, di ba? Oo. Tapos, wala, di pumayag. Sa public enemy ginawa yung table Oo. spot na yun. Yung public enemy yung bumagsak sa To be fair, kung table spot, safe naman yun. Oo, pero Kesa nang banatan ka, mas... May halo din. Nabanatan din Oh, sila. yun yung ayaw mo tanggapin. Pero yung table spot, parang sige, okay lang. Work pa rin naman yan eh. wala siyang magagawa eh. Tangin, lakas na ito, sumapa ka. So, parang walang bawi dun sa after. So, Pero, to your point, nagka-count nga as, resibo, yung, kunyari, ganun, yung kahit backstage pag-adjust nagsimula. ng attitude. Tapos, feeling ko, aside sa pag-perform unsafely ng moves, ang resibo, pwede rin, kunyari, nabanggit ni Triple H to sa sa tough enough. Then, may sinastrike siya ng sa ring na tough enough contestant, palimutan kung sino. Sa parang tuloy-tuloy yung strikes niya. Tapos yung pag-sell nung contestant, gumagano'n lang. Tapos sa pangitan, malamang si Triple H dun sa pag-sell. Ay, ito yung ano
Oo. Tapos, Tag you for real. yung parang select that in the ring, tag you for real. Oo. Ayun. Parang matauhan, ganun. Sobrang ano yun eh, no? Sobrang sikat na video. Oo, tag Pero you ang for ganda nga real. rin nung ginagawa ni Triple H yung pag sinusuntok siya, parang snappy. Snap. Ano yun? Good snap, good snap. Good snap, good snap. Gabs Marty reference. Good snap. Good snap. Eto, meron pang isa, The Sloppy Warning. Vader versus Ken Shamrock. May idea kayo? Ay, ko lang to. Kaya parang ang ganda pakinggan, Vader na Vader? stiff. Tapos Ken Shamrock? Shamrock na MMA fighter. Oo. Champion pa. Oh, Vader was known for being stiff. During a match, he clocked UFC legend Ken Shamrock. So, sinuntok ulit. Ang resibo, you don't stiff an MMA pioneer. Shamrock immediately snapped, took Vader down, and delivered a series of palm strikes that had the 450-pounder rethinking his life choices. I'm guessing duguan yun. Oo. Okay. May event yan. Wala eh. Match, Yun na yun hindi eh. siya match. Most likely match naman to. Gogi. Palm strikes, open palm Pero niya strikes. tayo parang pasampal na ganun. Pero, O yung palm niya may kasama neto. Ganun. Puta, mas masakit yun. Oo, masakit yun. pero pipiliin ka, ano mas masakit? Yung palm strikes o yung suntok? Parang mas gusto ko ma-palm strikes na lang. Masakit ang palm strikes. Masakit ang... Totoo. Masakit. Kasi meron sa UFC, parang may sino to? Yung Diaz Brothers, may pinanguso sila yung stop on slap. Parang haymaker siya pero pasampal. Nakakarak ng kalaban. Pero kung papipiliin ka, palm strike or suntok? Suntok na lang ako. Na mga natatanggapin mo? Oo, Ganon? suntok. Kasi, ang suntok, gets mo agad kung anong pakiramdam niya eh. So, blunt force. Tapos kumpara mo sa palm strikes na, magiging blunt force ba siya o may halong sting na... iba eh. Yung area eh. Oo. Oo nga. Kaya pag sinapa ka dito, pwede kang lumingon dun para makatagos yung kamay. Tsaka mainit sa balat yung yung Pag ito sasabit. Oo. Mm-mm. Tsaka feeling ko kung So, suntok na lang. narak ka na, mainit pa yung mukha mo, parang ganun. Tsaka feel ko mas nakakaanining, mas Feeling ko pula. mas nakakasira ng ilong. Oo. Di ba? Yung pag ganun. Igagano mo yung ilong mo. Pero ito, palm strike o taser ni New Jack. Ay, Palm strike ako, puta. kailangan ko yung legs ko eh. Ikaw ba, wala kang naresibuhan sa local? Wala, hindi ako nagre-receive. Masyadong mabait. Bait. Siguro meron nung Kamuntik sa training. Oo. Kamuntik. Ang nangyari nun, parang ang finish nun is Blue Thunder Bomb. Yun yung finish namin. Pagka 1, 2, nag-kick out. Tapos ang gulo rin ng referee, to be fair, sabi niya finish na, pero sinasabi rin na hindi. Lumabas ako dito sa ring. Tapos sabi, hindi pa tapos yung match. Ako parang natanggal na yung character ko. So, yung character, tatapusin ko to. So yun yung reaction ko. Pero, parang na rin, bad trip na rin sa loob. Ano ba talaga? Sige. So ginawa ko, hinablot ko siya. Parang nakaganto, nakayuko. Hinablot ko ng ganun, pa-powerbomb ko. Binaraso niya. Bindraso ko, ayaw mo mag-powerbomb. Sige, ito, pa-powerbomb kita ng... Yun sana, nasa isip ko na nun. Pa-powerbomb ko na talaga yun. Safely, pero alam mo yung may force. May force. Hindi naman pa landing sa leg. Hindi naman to that point. Hindi ko naman ganun ako. Nandun ako, nanonood ako nun. Nandun tayo sa gilid. Bad trip si Thiago. Visual din kasi. Nabivisualize ko rin kasi na nag-kick out siya dun sa finish na yun dapat pala. Oo, pero finish yun eh. Parang, sige, hindi pa to finish ah. Sige, gusto mo ng real, Tapos sabi ni Boss Mike, which is yung coach, sabi niya, tigil niya. Oo, pinito na. Tapos okay, kumalma na ako. Good save yun. Kumalma na ako. Pero hindi ako pinatigil. Baka natuloy na yun. Oo. Pero nag-sorry rin ako after kasi alam ko rin naman medyo... May kamalian rin naman kasi. Nakita ko sa gilid, nilaplap mo yun. Sorry, Sabi, okay ka lang. Meron pa akong isang resibo story sa FPW. Diniditi niya ako. May idea na. Show ba siya? Kilala ko to. Or practice Training. match? Training lang to. So, Drill. DDT drill. Una ulo? So, una ginawa ko, diniditi ako. Tapos sabi ko, sakit ng leg ko. Parang may mali ba yung pagka-take ko, mali yung pagka-abam ko. Tinawag ko, Boss Mike, tama ba itong ginawa ko? Sabi ko, parang ulitin mo nga, mamaya. Nagpa-DDT ako kay Gabs Marty. Shoutout Gabs Marty, referee. Yeah. Sabi ko sa iyo, DDT mo nga ako, baka ako yung may mali.
Tapos DDT niya ako. Okay, safe. Hindi naman Suabe, oh. Suabe. Galing ni Gabs Martin. Hindi niyo alam. Tapos nag-drill na ulit. Parang ang drill nun is may 5 tao sa ring, 4 na nasa corner, may 1 tao sa gitna. Ang gagawin ng tao ng nasa gitna is i-DDT niya lahat ng mga tao na nasa corner. So itong nagbigay sa akin ng Nandun din. DDT, Oo. nandun din, nasa gitna siya, ako yung unang diniditi. Pagka-DDT sa akin, may tumunog sila yung puta, hindi ko na to kasalanan talaga na ito. So, parang, As in yung hook niya naka-tight talaga. tight na tight, parang Wala legit kang ako. chance na ganun. Yung pag-sell ko nun, hindi ko pa yung ginagawa yung una yung tuhod. Talagang sinasalo ko talaga ng, kasi it looks good eh. Pagkagawa sa akin nun, parang pinakalmo pa nga ako nun. To be fair, gusto ko lang naman mag-react na nababad trip ako. Wala naman gagawin sa tao kasi. Wala naman. Gusto parang let me have my emotions at least. Tapos pinapakalma ako. Ang magandang story doon, after nun, so pinalitan ako, di ba? Kasi 4 nga na corners, 1 tao sa gitna, pinalitan ako. Yung taong pumalit doon, ang ginawa, sila yung 4 na tao na sa gitna, nagresibo sila para sa akin. Wow! Ang sarap sa feeling. Kasi parang nabad trip rin lahat ng tao sa ano eh. Di 4 na training. beses siyang inano. Hindi ko alam, pero it seems like na parang gano'n yung nangyayari. So, si ano ba yan? Sino to? Wala na. Kasi Si Daniel Puder ba yan? Dahil, si New Jack. Si Puder. Si Daniel Puder. pero after rin nun, parang naisinabi ko na rin, naisipin yun. Parang gano'n. Ang pangit kasi doon, napagsabihan na warningan na. Naulit na naman. Oo. Tapos same day pa naulit. Same day. Tsaka inisip ko, baka napaisip mo, ano mang mali sa akin? Parang, gano'n ko boplax. Parang gano'n. Ikaw, nagresibo ka ba? Hindi pa, pero Plano mo? Anong movie mapapanood? Nire-recta ko na dun sa ring pa lang na Okay. Tang ina mo, ang lakas mo gago. Anong Lakas ng gagi. Minumura ko talaga. Gets. Ang inari, gago. Anong move na mapaparesibo ka sa taong to? Kasi sabi mo, hindi ka nagre-resibo. So ano yung move na yun na? Siguro yung tipong aalog yung ulo ko or suntok na sobrang lakas. Ganong klase. Ganun mo resibuhan. Paano suntok na sobrang lahat? Yung talagang napaganon ako, gagi. Anong Tapos resibo gagawin inulit mo? niya, tapos 10 times 2. Ha? Anong resibo gagawin? Babarilin mo. Oo. Taser. Hindi, pagka-bump niya, di ba nakahiga? Kukurutin ko sa taas, subukan ko sa itayo. Show ba to o Hindi training? ko pa ginawa. Hindi. Ano niya? Theoretically. Okay. Okay. May ano siya, may go-to resibo siya. Oo. Pwede naman 2 kamay. Ang ina mo, tayo. Kaya rin, sabi niyo, same question. So kung di kayo nagre-resibo, di ba? So kung di kayo nagre-resibo, ano yung move na Hindi, naalala ko, nagresibo nga ako dati. Okay, anong move na ginawa sa'yo? Practice match to. Okay. PWR pa. Sa corner ako. Ano niya, ang gagawin niya sa akin, parang running knee sa corner. Nakupo ang ganyan. Tapos tutuhurin na ganun. Parang meteor na something. Anong nangyari? Yung tuhod niya, tumusok. Turok talaga, gumanon sa bibig ko. Tapos parang nangilo, akala ko nabasag or nabungi. Ganyan, natawala ako ganyan. Tapos may dugo. Meron niya. Tapos yun, yung pala, yung labi ko yun pumutok. Okay. Tapos, yung finish namin, suplex. Tag team to eh. Siya yung katag team nila nung time na yun. Nasa match na ako. Hindi si Trian iba-iba. So yun, yung partner ko na yun. So yung finish, suplex, tapos magsa-swanton ako. Yung running swanton lang. Okay. Oo. Hindi pa kasi kaya ng ropes. Oo, hindi kasi kaya ng ropes. Ginawa ko, pag swanton ko, yung tailbone ko, sakto sa bayag niya. Puta, anong reaction niya? Well, yung normal na reaction pag nabayagan, pagkatayo Sumuko niya. siya. Ha? Sumuko na siya. Ayaw niya na. Hindi, yun na rin yung finish eh. Yun yung finish, tsaka after nung training na yun, hindi na siya bumalik. Ay, putang ina mo dahil sa yun. Hindi dahil sa Hindi, hindi. May iba pa nangyari. May sigawan na ganap nun eh. Ay, ganun. Oh. Pero yung pinaka Hindi naman topic yun. Ah,
Pero yung magandang way na magre-resibo yung finish na. Kasi alam mo, wala nang ganti. Yun nga. Pero nung trainee pa lang ako na siya, veteran siya. Ay, Veteran. Tapos sabi ko, Nababalik sana. okay ka lang, sorry, di ko sadya. Sinadya mo, no? Oo. Nung pagkatabli mo, ginano mo talaga yung put mo. Hindi, di ba? Usually, pagkatatanong ako, tinatarget ko, ito, upper part. Ginawa ko, murong ako konti. Sabi ko, sakto sa puson to. Ano ba? Ay, puson. Hindi, lalaki. Wala naman puson yung lalaki. Bayag nga. Ay, oo. Habang nasa gitna ka ng ere, sinabi mo yun, no? Parang ano nga to, ipo mo ka noche. Ikaw, anong move yung mapaparesibo ka? Or wala talaga? Kung ano yung ginawa sa akin. Oo. Well, yun nga. Yung parang may pala totoong siya, sa strikes bato. na sa Oo, bato. pala. Oo. Pero Hindi ko ginawa. Hindi niya Sayang. Pero kung nag-resibo ko, ang gagawin ko doon, nyari, sa comeback, doon ko ipapasok na, siguro siko. Yun lang, isa lang. Siko lang. Okay. Isa lang. Mga tawag dito? Kapag, Or backhand. Grabe yung backhand. Putang ina. feeling ko dapat something na pasok sa moveset mo. Di ba nag-super kick ka? Oo. So, yung feel ko yung ganun. Para at least hindi nila makikita na resibo. At least makikita nila na nagiging professional ka pa rin. Yung super kick may tulak eh. Oo. Tulak sa panga. Okay, may taser sa dito. Kaya wala.